Nasubukan na ng mga taga-barangay Bagong Tubig sa San Luis, Batangas ang prepaid kuryente. Approve ito sa kanila dahil mas madali raw magtipid ng kuryente. Balita natin ni Raunan Crisostomo. Hindi na lang cellphone ang pwedeng loadan sa suking tindahan. Dito sa Barangay Bagong Tubig sa San Luis, Batangas, nasubukan na ng ilang residente ang prepaid kuryente. Isa si Christopher Ebreo sa mga sumubok nito noong Mayo. Sa halagang 100 piso, pwede na raw mag-load ng kuryente na tumagal sa kanila ng 1 linggo. Maganda rin ang prepaid kasi para sa mga kabahayan na gumagamit lang mas mababa sa 100 kilowatt, ay mas maluag para sa kanila. Sa akin, sa aking naranasan, mas maluag. Ang bahay niya kabilang sa 15 tahanang nilagyan ng metrong pang prepaid kuryente ng kumpanyang Energy Systems Incorporated at Julong Electric Power Corporation of Shanghai, katulong ang Batangas Electric Cooperative. Isang tao naman na kumakatawan sa isang tindahan ng itinalagang taga-load ng kuryente. Kapag nagbiblink na ang kanilang metro, ibig sabihin 50 pesos o paubos na ang load nila sa kuryente, kaya't kailangan na nilang mag-load muli sa tindahan. Ito ay nakatingi, no? And therefore, kung ang 100 piso ay gagamitin ng ating kababayan, ng consumers, meron silang about 3 days worth of electric loads. Nag-alangan daw nung una ang mga taga rito, lalo na kung sakaling maubusan ng load sa 10 oras ng gabi. Pero paliwanag sa kanila, di naman daw nagpuputol ng kuryente pagsapit ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At kapag nagpa-load na sa umaga, ang kinonsumo nung gabi, tsaka lang ibabawas sa kanilang load. Si Greselinda nga natuwa raw sa parang remote na pagpapatay ng kuryente sa bahay. Dito maiiwasan, aalis tayo, may naiiwan pala tayo dito mga appliances na kasaksak. Pwede nating ipakat sa kanila ang kuryente. Oo, pwede. Text lang din po. Text din. Tapos, halimbawa, umuwi ka na, i-text mo na lang sila na nasa bahay ka na. Bibigyan ka agad nila ng power supply na kuryente. Approve din ito sa marami niyang kapitbahay. Mas maigi siya, mas pabor siya dahil unti-unti, sa tingi-tingi nga, nakaka-utay-utay ng pagbabayad. Unti-unti, pa isa-isang daan. Ganun lang ang kakayahan nilang magagamit na kuryente o ganun lang ang sapat na pera para sa madali ang pagkakaroon ng kuryente. Pabor po doon sa maliliit na gumagamit. Yun nga lang, hindi raw para sa lahat ang prepaid kuryente. Ayon sa eksperto ng Energy Economics na si Peter Yu, hassle daw kasi ito sa mga kailangan ng walang putol na serbisyo, tulad halimbawa sa mga nagnenegosyo. Yung mga users ng prepaid phones, diba? Nangyayari pa rin yung nakakalimutan nila mag-load. With phone siguro, that's already inconvenient. How much more yung kuryente pa yung biglang mawala sa bahay nun. Ang prepaid retail electricity service ay isa sa mga proyektong tinututukan ng Energy Regulatory Commission para bigyan ng publiko ng mas malaking kontrol sa kanilang electricity bill. Raunan Crisostomo, GMA News.